Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Welcome po tayo ngayon dito sa Rema Phil's Online Bible Study every 4 p.m. Bago po tayo magpatuloy sa topic po natin, samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, sa pangalan namin Panginoong Jesus, salamat po sa hapong ito. Holy Spirit, ang dalangin namin Panginoon, nakausapin niyo po kami sa mga puso po namin. Handa po kami, O Diyos, na makinig po sa iyo. Panginoong Jesus, i-reveal niyo po ang sarili niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa iyong dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, nandito po tayo ngayon sa topic po natin na sino si Kristo. Ang tanong po na ito ay sinagot mismo ng salita ng Diyos. Sino po muli si Kristo? Number 1, ayon kay Peter. Sa Matthew 16:16. Sabi po dito, ikaw ang Mesyas, ang anak ng Diyos na buhay. Alam niyo po, ang sabi po dito ni Pastor Amean, nang gumawa ang Panginoong Hesus ng himala sa buhay po nila, nagsimula silang sumunod sa Panginoon dahil nalaman nila, nakita nila ang tunay na daan. Nalaman po nila, nakita nila ang tunay na katotohanan at buhay. Number 2 po, sino si Kristo ayon sa mga demonyo? Sa Mark chapter 5 verse 7, sabi po dito, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Sipin po natin, maging ang mga demonyo po, na-recognize nila na ang Panginoong Jesus po, siya ang anak ng kataas-taasang Diyos. Number 3, sabi po dito, sino si Kristo ayon sa centurion? Sa Mark chapter 15 verse 39. Sabi po dito, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Alam niyo po, dito po sa mga passage dito, sa Matthew chapter 27 verse 54, Luke 23 verse 47, mula po alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain. Nawala ng liwanag ang araw, at ang tabing po ng templo ay napunit sa gitna. At kumbaga parang imposible to. Pero dahil po sa nangyari na to, no-convince po ang centurion kay Jesus na siya ang tunay na anak ng Diyos dahil po sa nangyari. Yan. So number 4 po, sino si Kristo ayon kay Nathaniel? Sa John chapter 1 verse 49, sabi po dito, Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sino si Kristo ayon sa mga Samaritano? Sa John chapter 4 verse 42. Siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Siya ang Savior of the world. Number 6 po. Sino si Kristo ayon kay Martha? Sa John chapter 11 verse 27. Ang sabi po, siya ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Nabanggit po ni Pastor Ayan na kung si Kristo po ay nakita natin, nakita mo na. Ang Diyos Ama ay nakita mo na rin. Kung si Kristo ay nakilala mo na, ang Diyos Ama ay nakilala mo na. Jesus is the exact representation of the Father. Dito na po tayo ngayon sa number 7 na sino nga ba si Kristo? Ayon kay Tomas. Makipagbukasan po kayo sa John chapter 20 verse 28. Sabi po dito, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ito po ang chapter 20 ng John. Ito po ang time na kung saan ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Una siyang nagpakita kay Maria Magdalena. Pero hindi po siya agad dito na-recognize. But later on po, nakilala ni Maria ang Panginoon. Sige po, makipagbukasan po kayo sa akin sa John chapter 20 verse 17. Sabi po dito, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon.
at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Nung gabi po ng araw din na yon, dumating po ang Panginoong Hesus sa pagtitipon ng mga alagad. Sobrang saya po ng bawat isa sa kanila nang makita nila ang Panginoon kasi buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran po nila. Binilinan sila ng Panginoon. At that time po, nung dumating ang Panginoon, wala si Tomas. Kaya nang ibalita ng mga alagad na nakita nila si Jesus, hindi po siya naniwala. Dito po sa verse 25. Sabi po, kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Andito po yung pag-aalinlangan ni Tomas na ang Panginoong Hesus po ay muling nabuhay at nagpakita po sa mga kasamahan niyang disipulo. Alam niyo po, tayo pong mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos. Tinawag po tayo ng Panginoon sa pananampalataya. Tinawag po tayo ng Panginoon na lumakad po tayo sa paniniwala, sa pananampalataya, sa pananalig, kagaya ng sinabi niya sa Hebrew chapter 10 verse 38 na the just shall live by faith. Tayo po, mga lingkod ng Diyos, dapat po lumalakad po tayo, namumuhay po tayo sa pananampalataya. Kung maalala po natin ang sinabi ng Panginoon sa Hebreo na kung walang pananampalataya ang tao, hindi po malulugod ang Diyos sa kanya. Nakalagay rin po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7 na we walk by faith and not by sight. Amen po. Dapat lumalakad po tayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita o sa nararamdaman natin, sa emosyon natin. Ngayon, dito po, ang sabi po, after 8 days, dumating po muli ang Panginoong Hesus sa kanilang pagtitipon na kung saan kasama na po si Tomas. Sa verse 27, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Sabi po dito, Panginoon ko at Diyos ko. Alam niyo po, ang tagal po nilang magkasama sa ministry, si Tomas at ang Panginoong Hesus. Ang tagal po nilang magkasama sa ministry. Ang dami po na po niyang nakitang himala. And yet, hindi pa rin po naniwala si Tomas na nabuhay na muli ang Panginoon. Kaya alam niyo po, nung nakita niya ang Panginoong Hesus, yung butas sa kamay ng Panginoon, yung tagiliran niya, alam niyo po, ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Bakit niya sinabi to? Hindi dahilan sa nagulat po siya. Sinabi niya to kasi walang ibang makagagawa ng bagay na to na ang isang namatay ay muling nabuhay at magpakita po sa kanila. Tanging ang Diyos lang. Amen po. Tanging Panginoon at Diyos lang ang makagagawa ng bagay po na to. Alam niyo po, ang tagal nilang magkasama sa ministry. Ang dami nang nakitang himala ni Tomas sa ministry ng Panginoong Hesus. And yet, hindi siya naniwala. Andun yung pag-aalilangan niya. Alam niyo po, tayo rin po minsan, kaya po mga Kristiyano, ang tagal na rin po natin sa church. Ang tagal na rin po natin sa ministry. And yet, minsan, hindi ka pa rin naniniwalang tinawag ka ng Panginoon. Ang tagal na natin nagsisimba. Ang tagal na natin dito nag-worker. Ang tagal na po nating naglilingkod sa Panginoon. And yet, dumarating pa rin yung pagkakataon, pumapasok sa isip natin kung talagang tayo ba ay pinili ng Diyos sa misyon na to. Amen po. Ano pa po ba makakapag-convince sa'yo na siya ang Panginoon at Diyos mo? Na tinawag ka ng Panginoon? Kailangan pa ba na magpakita ang Panginoong Hesus sa'yo?
at ipakita niya yung kamay, yung butas sa kamay niya para maniwala ka na tinawag ka niya? Ngayon alam niyo po ano sinabi ng Panginoong Hesus. Sa verse 29, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Sabi ng Panginoon. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Hindi po sa ibang version, sinasabi po dito ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga sumusunod sa Kanya kahit minsan hindi nila naiintindihan kung ano yung pinapagawa sa Kanya ng Diyos. Mahalaga, sumusunod ka. Kasi alam niyo po minsan kahit andun yung sumusunod ka, hindi mo naman alam kung ano pinapagawa sa'yo. Ang tawag po doon ay pananampalataya. Nagtitiwala ka na sa kabila ng hindi mo nauunawaan yung pinapagawa sa'yo. And yet, andun yung pananalig mo na maganda pa rin ang plano ng Diyos sa'yo. Ngayon po, tayo bilang Kristiyano, ang tanong po, ano naman sa'yo si Kristo sa buhay mo? Anong encounter mo sa Kanya? Actually po, sina Peter, yung mga demonyo, sina Nathaniel, Centurion, sina Tomas, maging sina Martha, mga Samaritana, itong mga taong ito, na-encounter nila si Jesus. Kaya po nila nasabi na siya ang tagapagligtas, siya ang kataas-taasang Diyos. Kasi nagkaroon sila ng encounter. Sabi nga, naalala ko, sabi ni Pastor Ian kahapon po, sabi niya, sa Old Testament pa lang, andun na ang Panginoong Hesus. Totoo naman po eh. Dito pa lang sa Old Testament, nandito na si Jesus. Actually, kahit po nung time ni Abraham, na-encounter niya si Jesus as siya si Jehovah Jireh. Ano pong ibig sabihin nun? God that provides. Siya yung El Shaddai. Actually, maging dito po si David. Ang daming beses po niyang na-encounter ang Panginoong Jesus. Kaya nasabi niya na, you are my shield. You are my shelter. Sabi niya, you are my rock. Sabi pa nga po ni King David, you are my shepherd. I shall not be in want. Naranasan niya ang Panginoon. Na-experience niya ang Diyos. Napatunayan niya ang Panginoon. Ngayon, gusto rin po ba natin na ma-encounter natin ang Diyos? Alam niyo po mga kapatid, hindi lang po isa, hindi lang dalawa, kundi maraming beses po i-reveal ng Panginoon ang sarili niya sa atin kung magpapatuloy po tayo na makipagrelasyon sa Kanya. Kung hindi po tayo aalis sa paglilingkod, kung magpapatuloy lang po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon, makikita po natin na maging sa pamilya po natin, magpapakilala ang Panginoong Hesus. Maging sa kanila, i-reveal ng Lord yung sarili niya, hindi lang sa atin. Naalala ko pa po si Apostol Pablo. Ang daming obstacle sa ministry. Ang dami niyang pressure. Ang dami niyang pinagdaanan. Pero sa kabila ng yun, nakita niya ang kamay ng Diyos. Nakita niya yung saklolo ng Panginoon. Alam niyo po, sa kabila ng ang dami niyang pinagdaanan, ang dami niyang beses na napatunayan na tunay ang Diyos. And yet, still, hindi siya nanatili sa kung ano lang yung nalaman niya. Kundi ang sabi niya po dito, naging panalangin pa rin ni Apostol Pablo na sabi niya, Lord, I want to know you more. Napakaganda po ng panalangin na to ni Apostol Pablo. Sabi niya, Panginoon, gusto pa kitang makilala ng lubusan. Maging ang bawat isa po sa atin, maging panalangin din po natin ito. Alam niyo po, the more we seek God, the more He will reveal Himself to us. The more na sinasaliksik natin ng Panginoon, the more na hinahanap po natin ng Diyos. Alam niyo po, ang sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Sabi ng Panginoon, kung tatawag tayo sa Kanya, sasagutin niya tayo. Kung isisik po natin ng Diyos ng buong puso. Sabi niya sa Jeremiah 29, ng buong puso.
matatagpuan natin ang Panginoon at i-reveal niya yung mga may hiwagang bagay sa buhay po natin. Yung mga hindi natin nakikita noon, gagawing malinaw sa atin ng Diyos. Ipapakilala niya yung sarili niya sa atin. Alam niyo po, sabi po dito, ulitin ko po, the more we seek God, the more He will reveal Himself to us. And the more na nakikilala po natin ang Diyos, mga kapatid, dapat po, the more na dapat paglingkuran po natin siya. Amen po. So, ang tanong po dito kasi sina Nathaniel, sina Pedro, yung mga nabanggit po kanina, nagkaroon sila ng encounter with Jesus. Nasabi nila kung sino si Kristo. Ngayon, alam niyo po mga kapatid, gusto rin ng Panginoong Hesus na ipakilala ang sarili niya sa bawat isa. Maging bukas lang po tayo. Ang tanong, iwan ko po yung tanong na to sa bawat isa. Ngayon, sino si Kristo sa buhay mo? Masasagot lang po natin ito kung patuloy po tayo na mag-i-stay sa kalooban ng Panginoon. I-reveal po ng Lord ang sarili niya kung magpapatuloy po tayo na makipagrelasyon sa Kanya. Amen po. Kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo, sabi niya, Lord, I want to know you more. So, magandang hapon po sa bawat isa. Nawa po meron po tayong natutunan. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, sa pangalan namin Panginoong Hesus, salamat po Holy Spirit sa mga salita mo. Salamat Panginoon sa revelation mo. Dalangin namin Panginoon sa pagpapatuloy namin sa aming buhay Kristiyano. Bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom at ng lubos at tunay na pagkakilala sa iyo, Panginoong Hesus. Sa pakikipagrelasyon namin sa iyo, sa pakikipag-fellowship namin sa iyo, Panginoon, i-reveal mo pa ang sarili mo sa bawat isa. Gusto ka pa naming makilala kagaya ni Apostol Pablo. Nauuhaw kami, Panginoon. Gusto namin, O Diyos, na saliksikin ka pa. Gusto namin, Panginoon, na makita, Panginoon, ang sarili mo. Gusto ka naming makita. Gusto ka naming maranasan sa buhay namin. At sa buhay Kristiyano na to, Panginoon, magpakilala ka pa sa bawat isa. Hindi lang sa simbahan, maging sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat sa hapong ito. Salamat, Holy Spirit, sa guidance mo, sa pangunawa na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Magandang hapon po sa inyong lahat.